Maaari bang magsitayo ang lahat para sa ating panalangin? Binibini, maaari mo bang panimulan ang ating panalangin sa araw na ito? Para sa pangkat isa, maaari bang pumunta sa harapan upang ipaliwanag ang inyong paksa? Okay, magaling. Para sa pangkat pangalawa, sino ang inyong representative? Maaari bang pumunta sa harapan? Okay, magaling. Ngayon naman ay tutungo tayo sa pangkat tatlo. Maaari bang pumunta sa harapan at para ipaliwanag ang inyong paksa? Okay, magaling. At para sa ating panghuling pangkat, maaari bang pumunta sa harapan din at ipaliwanag ang inyong paksa? Okay, magaling. Lahat ng inyong mga kasagutan ay tama. Ang inyong aktibidad na ginawa ay may kaugnayan sa ating paksang tatalakayin sa araw na ito. At ito ay babahagi sa atin ni Binibining Nurhana. Ngayong nalaman nyo na ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito, ay sisimulan ko na ang ating formal na talakayan. Ang forma at estilo sa pagsulat ng papel pang pananaliksik ay may 8. Una na rito, sino makapagbabasa? Binibini? Maraming salamat. Kapag sinabi nating dahon ng pamagat, ito ay naglalaman ng mga pamagat ng papel, gayon din ang mga formal na kalatas. Halimbawa na lamang nito ay ang iniharap sa kaguruan ng Kolehiyo ng Edukasyong Pangguro sa Dalubhasang Olivares bilang bahagi ng mga gawaing kailangan sa pagtatamo ng asignatura. At ito rin ay naglalaman ng pangalan ng mga mananaliksik, gayon din ang mga taong sakop nito. Naunawaan po ba? Pangalawa, Binibini, maaari mo bang basahin? Maraming salamat. Kapag sinabi nating dahong pagpapatibay, ito ay ang bahaging naglalaman ng katibayan ng pahintulot na kung saan ang mga naturang papel ay dumaan sa mga masusugid na pagsusuri at pagtataya ng mga lupon na idinaos na pasalitang pag-uulat nito. Kadalasan, ang mga lupong inampalan ay lumalagda sa itaas ng kanilang mga pangalan. Sa bahaging ito ng papel, gayon din ang mga tagapayo bago pa ito ay lagdaan ng tagapamahala ng paaralan. Pangatlo, Binibini, maaari mo mong basahin? Maraming salamat. Ang pasasalamat, ito ay ang bahagi na kung saan ang ipinapahayag ng mga mananaliksik ang kanilang ang mga taong naging bahagi at mga tumulong sa kanyang pagbuo ng mga naturang pag-aaral mula sa pagdidisenyo ng konsepto hanggang sa pagkatapos nito. At ang pang-apat naman, Ginoo, maaari mo bang basahin? Maraming salamat. Kapag sinabi nating nilalaman, ito ay binubuo ng mga bahagi, pamagat ng mga kabanata, bilang ng mga pahina. Pangunahing pamagat, gayon din ang mga sanggunian ng bibliografiya, appendix at curriculum vitae ng mga mananaliksik. Naunawaan po ba? Okay, mainam po gayon. Binibini, maaari mo bang basahin ang pang-5? Maraming salamat. Ang mga talaan ay may 2 paraan ng paglalagay ng tambilang sa talaan. Una rin rito ay ginagamitan ng pinagsunod-sunod na tambilang Arabic ng isahan, at ang pangalawa naman ay ginagamitan ng pagsunod-sunod na tambilang Arabic ng dalawahan.
Naunawaan po ba nila? Okay. Pang-anim, maaari mo bang basahin? Maraming salamat. Ang figure ay may dalawang paraan ng paglalapat. Ang una ay ginagamitan ng pinagsusunod-sunod na tambilang Arabic ng isahan at ginagamitan din ito ng tambilang Arabic na dalawahan. Naunawaan po ba nila? Okay. At ang pangpito, Binibini, maaari mo bang basahin? Okay. Kapag sinabi nating ilustrasyon, ito ay ang mga larawang tinutukoy sa anumang bahagi ng papel. At panghuli, Binibini, maaari mo bang basahin? Maraming salamat. Ang pangwalo ay abstract. Ito ay ang pahapyaw na pasulyap sa mga bahaging kabuuan nilalaman ng papel. Ito ay binubuo ng 3 anyo. Una na rito ang pinaikling anyo na binubuo ng 100 to 250 na salita. Dalawa, ang malayang anyo, binubuo ng 500 to 900 na salita at ito ay kadalasang kinakailangan para sa isang papel pampananaliksik para sa mga paligsahan at paglalahad ng sayantipikong papel sa mga symposium. Naunawaan po ba nila? Okay. Naunawaan po ba nila ang 8 forma at estilo? Magaling kung gayon. Ngayon, dadako na tayo sa mga patnubay ng pagtatype ng mga naturang papel na pampananaliksik. Una na rito ay kadalasang may sukat ang fonts na 12 Arial o Times New Roman. Naunawaan po ba? Pangalawa, ang sukat ng bond paper ay 8.5 times 11 na pulgada. Pangatlo, ang mga sumusunod na tambingan ng pahina ay nakalagay sa kanang palugit o margin na may lawak na 1.5 na pulgada. At pang-apat, ang layo mula sa tambingan ng pahina ay unang linya. Pahina ay 3 agwat lamang. Pang-5, ang tambilang ng pahina ay nasa ilalim, lalo na sa mga simula ng pahina ng kabanata. Ang layo ng tambilang ng pahina mula sa ilalim ng pahina ay 1 pulgada. At ang pang-6, ang layo mula sa itaas ng pahinga ay nasa gitna ng pamagat ay 5 ang inaasahang agwat na pagsisimula ng kabanata. Pang-7 naman, ang agwat ng mga gitnang pamagat sa unang linya ng teksto ay 3 inaasahang agwat. At pang-8, may 7 agwat sa bawat pahina ng talata. At pang-9, ang teksto ay palaging 2 agwat sa bawat linya. Pang-10, ang layo ng kaliwang bahagi ng pamagat mula sa huling linya ay 3 inaasahang agwat at ito ay kinakapalan. At 11, ang mga sumusunod na linya ng kaliwang bahagi ng pamagat, ang agwat na nakapaloob ay kadalasang kinakapalan din. Ang mga titik. At pang-12, ang unang linya naman pagkatapos ng kaliwang bahagi ng pamagat ay may 2 inaasahang agwat. At pang-13, ang layo ng pamagat ng talata mula sa huling linya ng 2 isahang agwat. At pang-14 naman ay laging may 2 agwat pagkatapos ng tuldok, ng 1 agwat pagkatapos ng puwit at 1 agwat pagkatapos naman ng tuldok, puwit at tutuldok. At ang pang-15 naman, nararapat na mayroong higit na 25 linya sa bawat pahina at dapat lamang na itama ang mga gawa
bago pa ito ipalimbag. Naunawaan po ba ang 15 na gabay sa pagsulat ng papel pananaliksik? Kung wala na ay ako ang magtatanong sa inyo. Okay, kung ganyan ay, sino ang 3 estudyanteng gustong sumagot sa aking katanungan? Okay, kayong 3. Binibini? Bakit ba mahalaga ang iba't ibang forma at estilo ng pagsulat ng papel pananaliksik para sa'yo? Magaling. Para naman sa'yo, bakit naman mahalaga ang patnubay sa pagtatype ng naturang papel? Napakagaling. Ngayon, para sa'yo naman, bilang isang mananaliksik sa kasalukuyan, bakit ba mahalaga ang papel ng pananaliksik o ang mga gabay ng papel na pananaliksik? Magaling! Bigyan natin sila ng barangay clap. Tila'y naunawaan niyo na nga ang ating talakayan tungkol sa araw na ito. Wala na ba silang katanungan? Okay, mainam kung gayon. Ngayon naman ay dadako tayo sa pangkatang gawain na kung saan hahatiin ko ang inyong klase sa 2 grupo. Ito ang pangkat 1 at pangkat 2. Ang gagawin ninyong gawain ay gamit ang Venn diagram. Ito lang ang pagkakaiba ng dahong pamagat at dahong pagpapatibay. Ang pangkat 1 ay tatalakayin nila kung ano ang dahong pamagat at ang pangkat 2 naman ay tatalakayin nila kung ano ang dahong pagpapatibay. Paalala, pipili lamang ng isang partisipante ang bawat grupo upang ibahagi ang kanilang naging sagot sa klase. At isulat ang inyong mga sagot sa Manila paper. Ang pamantayan sa gawaing ito ay ang nilalaman ay nasa 10%, kooperasyon nasa 10%, kabubuan ay nasa 20 puntos. Maliwanag ba? Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang sagutin ito. Okay, natapos ng ating 3 minuto, mauunang ipresenta ng pangkat 1 ang kanilang gawain. Napakahusay, palakpakan natin ang pangkat 1. Ang susunod naman ay ang pangkat 2. Napakagaling! Dahil dyan, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili sapagkat natagumpayan ninyo gawin ang inyong gawain. Tamang inyong mga naisagot kanina sapagkat ang pagkakaiba ng dahong pamagat at dahong pagpapatibay ay ang dahong pamagat ay naglalaman ng pamagat ng papel, gayon din ang mga formal na kalatas. Iniharap ng kaguruan ng kolehiyo ng edukasyong pangguro ng Dalubhasang Olivares bilang bahagi ng mga gawaing kailangan sa pagtatamo ng asignatura. Naglalaman din ito ng pangalan ng maniliksik at taong sakop ng pagbuo nito. At ito ay makikita sa pinakaunahan ng papel ng pananaliksik o makikita sa front page ng pananaliksik o pag-aaral. Halimbawa na lang rito ay ang pinaskil ko sa pisara. Samantala, ang dahon ng pagpapatibay naman, ito ay bahaging naglalaman ng katibayan ng pahintulot na kung saan ang naturang papel ay dumaan sa masugid na pagsusuri at pagtataya ng lupon sa idinaos na pasalitang pag-uulat nito. Kadalasan ang mga lupong inampalan ay lumagda sa itaas ng kanilang mga pangalan. Sa bahaging ito ng papel, gayon din ang tagapayo, bago pa ito ay lagdaan ng tagapamahala ng paaralan. At ito ay isang liham na pinipipirma sa mga kataas-taasan upang pahintulutan ng pag-aaral ay maaaring ipagpatuloy o gawin o pag-aralan na ito ay may ebidensya na duman ito sa masusing
pagsusuri at dumaan ito sa tamang proseso. At ito din ay makikita sa hulihan ng papel ng pananaliksik bago ang mga impormasyon ng mga mananaliksik. Excuse me po. At ito naman ang halimbawa ng dahong pagpapatibay. Okay, moving on. Alam kong marami na kayong natutunan sa araw na ito, kung kaya't handang-handa na kayo sa ating pagsusulit. Nais kong kumuha kayo ng isang buong papel na kung saan gagawa kayo ng isang sanaysay patungkol sa kung bakit mahalagang malaman ng mga mananaliksik ang wastong forma at estilo sa pagsulat ng papel sa pananaliksik at wastong patnubay sa pag-type sa naturang papel. So, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sagutin ito. Okay, natapos ng ating 3 minuto. Binibini, maaari mo bang i-kolekta ang kanilang mga papel? Ang mga huling papel ay huwag mo nang tatanggapin. Para sa ating takdang aralin ay magsaliksik kayo patungkol sa mga panuntunan sa pagpapahina ayon sa APA, ika-7 edisyon. Isulat ang inyong mga sagot sa kwaderno. Ang inyong takdang aralin ay ipapasa ito sa susunod nating pagkikita. Maliwanag ba? May katanungan pa ba kayo tungkol rito? Kung wala na, ay dito na nagtatapos ang ating diskusyon. Paalam!